Ang ginagamit na lamang nating salita ay LGBT, LGBTQIA+, basta nandoon yung plus. Kaya po may plus dyan, kasi best in math kami, charot. Hello mga stories, welcome back sa isa na naman part 2. No, okay? Dahil naging mainit ang usapan tungkol sa trans women and women, no? Ito na naman isang panibagong issue. Okay? Medyo matagal na to pagpasensya kasi katulad ito sinabi ng mga recent video ko, no? Maraming pending videos, okay? At dito na inalawanan ko na hindi kasi pwedeng ilatag lahat kasi PO kasi, okay? So, pagbasensya kasi 3 videos a day kasi, okay? So, marami-rami kasi issue ang tatalakayan natin. At saka, mga stories, no, mayroong mga iba na ginagawa ko na lang sa Reels, sa Facebook News doon. So, di ba, ang daming nagpupuna doon, pati sa Shorts, okay? So, ayun, may pinapost ako doon, hindi lang sa YouTube, pati sa Facebook Reels doon. Okay? May pinost ako about sa transfer ng ang dami na po na doon. Pero anyway, mga stories na, totoo nga ba kasi, kasi sa nating queer noon pa? O binibigyan lang natin ng bagong kulay ang mga bagay na tapos na? Okay? Well, himay natin yan, no? Diretso at wala tayong hihintayin dito. Okay? So, mga stories, babasahin natin itong post sa ABS-CBN News. So, sabi nga, bakit nga ba pahaba ang LGBTQIA+? May plano ba silang kabugin ang alphabet? Teka lang. May read ka may Reels talk tungkol dyan kay Pride Kids. Na sure ka, kung din yun na si Vince Liban. Okay? So, ngayon, ano natin to, no? Okay, so, okay, mayroon siyang video dito, no? So, panoorin natin ito. Yung galing ito kay, sa ABS-CBN News to, eh. Okay? So, ito na siya. Bakit pahaba ng pahaba ang LGBTQIA+? Language evolves with society. May mga labels o mga pangalan na dati ay hindi nag-e-exist pero ngayon ay nandito upang bigyang recognition ang mga nag-a-arise na pangyayari o identidad. Dati wala naman tayong salita para sa selfie o kaya sa emoji. Pero because of society and language also evolved with it. Because gender is cultural, marami rin pong mga kasarian na recently lang na didiscover at nare-rediscover natin muli. South Asian cultures, nandyan ang mga Hijra. In Polynesian culture, nandyan ang Mahu. In Native American cultures, nandyan din ang Two-Spirit. At sa Pilipinas, even before we were colonized, mayroon na rin po tayong mga tinatawag na mga babaylan, katalonan, asog, at napakarami pang iba. Basically, to denote na may mga cisgender women at transgender women na naging leader ng ating mga pamayanan at binigyan sila ng paggalang at respeto. Okay, mga stories, no? Medyo naguluhan ako, Okay. Naguluhan ako dito, no? Medyo ang ikli ng medyo maikli ng paliwanag. Parang medyo komplikado yung niya, no? Yung paliwanag niya, yung topic. Okay? Sige, tuloy natin to. Medyo ako na paano naging, alam ko sa baybaylan, bakit napunta tayo sa, sa mga sinauna? Wala namang nasa libro, di ba? Ilang mga pinuno. Ngayon, nakikita natin ang mga ganitong identidad sa bakla, isang umbrella term to denote queer Filipinos. At kung sinama natin lahat ng mga cultural gender identities sa buong mundo, matatalo talaga. Buong mundo. Okay. Hindi lahat ng countries yan, hindi lahat ng countries, hindi kinikilala. Okay? Especially sa Korea, sa mga, pa yung mga, hindi ko alam sa iba, pero I'm sure sa North Korea ba, bawal yan. Okay? Hindi ko siya sa China, basta may paliwanag ako dyan, mamaya. Okay. Talaga natin yung alphabet.
For brevity, for academic purposes and sometimes media reporting, ang ginagamit na lamang nating salita ay LGBT, LGBTQIA+, basta nandoon yung plus, o kaya naman ay queer, isang umbrella term to denote members of the LGBT community. Kaya po may plus dyan, kasi best in math kami, charot. Okay. Okay, so itong reaction ko dito. Well, maganda yung delivery, malinaw, maiksi yung very social friendly. Okay, alam yung ginawa ito para madaling maintindihan yung madaling i-share, okay? Pero ito kasi yung problema eh. Kapag sobrang ikli ang paliwanag ng isang komplikadong topic, minsan nagiging simple pakinggan ng isang bagay na hindi naman talaga simple. Halimbawa, sinabi niya language evolves. Totoo naman yun, oo. Walang problema doon. Oo, totoo na mga wika nagbabago habang nagbabago yung lipunan. Yun, katulad yung sinabi mo, yung selfie, diba? Emoji, diba? Nakikita ko yun, okay? Pero hindi porket nag-e-evolve yung mga language, ibig sabihin automatic na malinaw na lahat ng bagong labels. Sa totoo lang, parang para sa sa mga maraming tao dyan, habang mahaba ang acronym, mas lalo silang nalilito. Yan ang hindi masyadong na-address ng maayos sa video dito. Isa pa, napansin ko rin sa paggamit ng historical examples tulad ng babaylan aso. Very sensitive kasi yun. Kaya nagulat ako, bakit merong doon na parang may bakla sa sinauna? Ako nagpaisip ako eh. Kasi kapag ginamit mo yung mga sinaunang role ng spiritual identities para suporta ng modern gender framework, kailangan sobrang ingat ka dito. Kaya ako napaisip ako bigla eh. Kasi pwede ang dating niya sa iba eh, ina-apply natin sa bodegong label sa lumang kasaysayan. Well, dyan magkakaroon ng debate dito. Okay, pala tayo mga stories. So, ito ang opinion ko dito. Don't get me wrong may tama naman sinabi niya, pero may mga bahagi rin pinipilit i-fit ang history ng culture sa modern narrative. Language evolves. Walang issue doon. Language evolves lang. Natural na nagbabago yung mga salita. Natural na may mga bagong terms habang lumalawak ang pang-unawa sa lipunan. Okay? Pero itong tanong ko dito, lumalawak ba talaga ang pang-unawa? O lumalawak lang ang labels? Kasi minsan, imbes na lumina, mas lalo lang nagiging magulo eh. Pangalawa, ito, tungkol sa sinabi niya may mga sinaunang identidad, gaya ng babaylan, Catalona, at yung asog ba yun? Hindi ako, dito ako hindi agad sasabay ng basta-basta dito. Kasi ang babaylan hindi lang basta gender identity, dito. Kaya isa tong spiritual, cultural, at saka special role ng sinaunang lipunan Pilipino. Sabihin, hindi porket may lalaking gumagalat sa role ay traditionally feminine, automatic nakatumbas na agad yun na modern term na transgender woman. What the? So magkaiba ang historical context noon at ang social framework. Kasi para sa akin, mahalaga yan eh. Kasi kung hindi tayo maingat, parang ang nangyari ay nire-rebrand natin yung kasaysayan para tumugma sa current ideology. At hindi porket hindi sang-ayon ang tao sa framing na yan. Ibig sabihin, sarado na ang isip nila. Minsan gusto lang mga tao na mas malinaw, mas tapat, at mas eksaktong paliwanag. Pangatlo, yung sa issue ng acronym mismo. Yan, LGBTQIA+. Guess ko naman yung bakit may plus. Practical siya. Parang sinasabi mo hindi na natin ililista lahat. Pero kung aminin natin, hindi na kayang ilista lahat. Ibig sabihin, may point din yung ordinary tao na kapag sinasabi nilang, teka lang, saan ba ito nagtatapos? Alam nyo, mga sirs, valid yung mga tanong, valid yung tanong na yan. Hindi lahat ng tanong ay hate, no? Hindi lahat ng confusion or discrimination. Minsan, tao lang talaga ang nagtatanong dahil gusto nilang maintindihan. At para sa akin, mga sirs, kung gusto mong magpaliwanag, huwag mong maliiting ang nalilito. Okay? Doon ako pinaka-strong dito. Kung objective mo ay awareness, then educate, di ba? Kung ang vibe ay hindi mo gets, hindi ikaw yung hindi ka may problema, lalayo ang loob ng tao. Di ba? Yun naman tayo, pupunta tayo sa comment section, sabi niya dito.
Ito, gumawa ka pa talaga ng part 2. May talaga kasi totoo naman gumawa na ng part 2 na ganitong topic kahit sabihin natin itong video na to ay late na. Ibig sabihin, alam na ng controversial nang alam mong marami talaga hindi kumbinsido sa part 1 pa lang. Ito, galing ito kay Sir Mag. Sabi niya, God created Adam and Eve, not Adam and Steve. This, guys, yung pananaw ng galing sa Biblia, traditional belief system, maikli, diretso, at malinaw kung saan siya nanggagaling. Sabi ng isa dito, kailan naging gender ang pagiging babaylan? Ayun, importante itong comment na to. Kahit ito mismo ang core issue ng video. Ang tamang tanong dyan, kailan naging gender ang pagiging babaylan? Diba? Dahil para sa marami, ang babaylan ay role, status, and function sa lipunan. Hindi simpleng identity label. Okay? At saka, galing ito kay, Dusty, galing ito kay Peg, nagtataka lang ako bakit hindi kasi nanganganak ng bakla pero dumadami. Pero believe ako sa kanila kasi nakagawa sila ng brand ng sasakyan na sikat na ngayon, BYD. Bading yung driver. Sorry. Medyo biro kasi at obvious na joke, okay? Pero syempre mga stories. Sorry. Siyempre mga story, yung ganitong usapan mas okay pa rin yung iwasan ng panlalait at mananatili sa argumento, okay? Pwede tayo magpatawa pero wag nating gawing dahilan na para mawala ang substance ng discussion, okay? So, ito ang huling note ko dito, magbabago yung language, di ba? May mga salita na identities na dumadami habang nagbabago yung lipunan. Pero hindi ibig sabihin noon na lahat ng bagong paliwanag ay automatic ng malinaw, tama o beyond question. At hindi rin ibig sabihin na kapag may historical figure or cultural role na medyo outside the usual norm, pwede na agad natin silang lagyan ng modern identity label. So, dapat mag-ingat tayo kasi ang kasaysayan hindi laruan dito. Tandaan nyo yan. Kasi ang kultura ay hindi shortcut para lang manalo sa argumento. At ang pag-uusap tungkol sa identity ay hindi dapat ginagawang contest ng pa-worthiness o pa-edginess, Ito para sa akin ang mas healthy ng approach dito. Respeto ng tao, pakinggan ng side nila. Pero wag natin i-pressure sa lahat ng tanggapin agad ng mga isang framing na marami pa rin kinu-question. So, higit sa lahat, kung gusto mo nang mabawasan ng gulo sa ganitong usapan, simulan natin sa linaw, hindi sa label overload. So, mga stories, kayo naman ang magsasabi. Naniniwala ba kayo sa paghaba ng LGBTQIA+ ay natural lang dahil sa nag-e-evolve ng language? O tingin nyo mas lalo lang ito ginugulo ng usapan? At kung sa babaylan, katotohanan at asog, tama bang i-ugnay sila sa modern gender identities o mali ang historical framing na yan? So, comment down below sa baba sa mga iyong opinion, basta respetuhan lang tayo. Kung gusto niyo mas marami mga ganitong diretsang komentaryo, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you, and have a good night, mga stories. Bye!